nagsisinungaling si Miss Paterna ngayon nung binanggit ang pangalan mo na ikaw ang nagpapirma sa kanya. Opo. Ikaw ang nagpapirma, hindi. Hindi po. Nagsisinungaling si Miss Paterna. Yes, O ikaw po. ang nagsisinungaling. Siya po. When the house was leased, sino po mo ang pumirma ng lease contract? Si Mrs. ko po ang pumirma ng lease contract because I asked her to sign the lease contract. Siya po ang pumirma, Mrs. ko ninyo. On Ano behalf po ang of- posisyon ng Mrs. ninyo doon sa korporasyon na yun? She only signed on behalf of PH2. Hindi po yun ang tanong ko. Ang tanong ko po ano ba ang posisyon ng asawa po ninyo doon sa korporasyon na yun? Congressman Abante, please proceed. Mr. Chairman, considering the time that already been consumed for this hearing, with the indulgence This of will not be long, Mr. Chair. with the indulgence of Chairman Abante, can we suspend our hearing and continue it on Tuesday? Mr. Chair, I just would like to ask a few questions because sayang naman, nagpunta itong mga to and they are waiting. Please proceed. Okay. To Miss Stephanie Mascarenas, Yes, Mr. I'd like to ask, ito pong Lucky South 99 Outsourcing Incorporated ay naging Lucky South 99 Corporation. Am I right? O sila'y iba pa din? As far as I know po, same lang siya. Pero yung pong final ko, initially is outsourcing. Lucky South 99 outsourcing. At that time na nasa company po ako. So nag-iisa yan? Isang korporasyon yan? As far as I know po. Kasi if iniba po nila or nagano sila after Ang tanong ko, 2019. merong Lucky South 99 Outsourcing Incorporated. Yun lang po yung Merong final Lucky ko. South 99 Corporation. So pinag-isa na yon. Kasi kasama ka as incorporator eh. Mr. Chair, nagstay lang po kasi ako sa company until 2019. Ano yun? Nagstay lang po ako sa company until 2019, December 30. Yes. Then afterwards, hindi po kasi ako aware na my name was still being used. So, kung ano man po yung ginawa nila, hindi po talaga ako aware. Okay. Ano ang position mo sa korporasyon? Initially po, HR manager. Tapos, pero marami po sila pinapagawa sa akin. And hindi po ako sa Whirlwind Hindi- or Lucky South. Sa Dragon Well system po ako na-hire. Hindi ka aware. Pero meron ka. After 2019. So hindi totoo ito na meron kang total amount paid na 6 million. Hindi po, Mr. Hindi Chair. po totoo yun. May alam po akong amount is 9 million. Nung 6 nag-file million. po kami. Hindi totoo na ikaw ay may total amount paid capital na 6 million. Hindi totoo po. yun. Hindi po. Wala po akong 6 million. Wala kang alam tungkol doon. May alam po ako. May napag-usapan po kami nung So hindi boss. totoo na kayo po ay nagbayad nagbigay ng 6 million na paid up capital sa Lucky South. dito sa Lucky South 99. Hindi po ako yung nagbayad. Hindi ikaw ang nagbayad pero may nagbayad para sa iyo. Yes po. Sino po 'yon? Si Mr. Wu po, yung boss ko. Sino po? Mr. Wu. Mr. Wu. Wu. Yes po. Anong pangalan po niya? Initially po explain ko lang po, nung sa Pampanga, hindi ko na po talaga maalala. Ano ang kanyang posisyon sa korporasyon? Wala po siyang pangalan sa corporation, pero siya po yung boss ko. Okay. Dito rin, sa Lucky South 99 Group, meron kang total amount paid na 9 million na cash. Meron ba? Sa Wala papers din. po. Siya rin po yung ano niyan. Yung boss din pinagdi-decide. Si Mr. Wu din. Wu po ba? Anong pangalan niya? Duan Ren Wu po, Mr. Chair. Ano ang pangalan? Duan Ren Wu. Guana rin Wu. Duan Ren Wu. Ano po siya? Siya ba ay Chinese? Chinese National? po. Chinese It's national either po Chinese siya? or Taiwanese po. Oh, okay. Mr. Chair, I'd like to make a motion that we invite Mr. Wu in the next hearing that we're going to have. So I move, Mr. Chair. What is the pleasure of the co-chair, Chairman Abante? What's your pleasure? My motion is to invite Mr. Wu, the one that actually paid the capital of Stephanie Mascareñas. Okay, the Who COMSEC, is not actually a member of the corporation. okay, the COMSEC is hereby directed to subpoena ba yan? Ano ba yan? Invitation. Invitation to invite. To invite that particular personality. Okay, Go ahead. so
So, Ms. Macarenias, katulad po ni Ms. Paterna, sinasabi niyo po dito sa committee ito na hindi niyo alam ang pinasukan niyo. Alam ko po, nag-usap Alam mo. po kami. Pero initially po, outsourcing. And ang alam ko po is table games like Baccarat. Yun Ano, po yun? yung, Ano po yun? ang alam ko po kasi is legal talaga. Nung ako po yung nag-ano. Kasi alam, Baccarat alam ganyan, mo yung online pinasukan mo na casino. korporasyon, alam mo legal. Opo, ako po kasi nag-file ng SEC niyan. Alam mo rin po na ito'y Pogo. Wala po akong idea about Pogo before. So, ibig sabihin, inaral ko alam po mo siya. legal ang korporasyon, Yes pero po, wala alam kang legal. idea na ikaw daw ay Pogo. Eventually na lang po. To be Eventually honest. nalaman Yes, mo eventually na. na lang. Well, ilang buwan mo nalaman afterwards? Around 2 to 3 months po. Well, although 2019 pa po yun eh. Inyo bang kilala si Ms. Paterna? Actually, hindi po. Pero if ever po, Ayun nagpunta lang kasi kayo ako nag-meet sa ano. ni Ms. Paterna? Ganito po yun. Na-meet ko sa first time sa Senate. Yes or no? Ngayon lang po ba kayo nag-meet ni Ms. Paterna? No po, nung sa Senate yung first time. Okay, pero hindi mo alam na siya ay kasama sa korporasyon. Hindi po. Hindi mo alam na siya ang corporate secretary. Yun din po yung kinakagulat ko, to be honest. Oo, nakakapagtaka yung korporasyon ninyo. Opo. Oo, ang gulo eh. Ngayon naman, Ms. Paterna naman, tatanungin kita, kanina, nabanggit mo yung law office, ano, di ba? Anong law office uli yun? Yung humahawak po ba ng Lucky South, Mr. Chair? Ano po yung law office na yun? Yung law office po na nabanggit ko po kanina, sila po yung humahawak po sa akin ngayon. Pero yung attorney po na humahawak ng Lucky South is yung nabanggit ko po Hindi, before. nasabi mo sa aming investigation last time na naging corporate secretary ka, pero pinipirmahan mo lang ang lahat ng papeles, pero hindi ikaw ang gumawa, correct? Tama po, Mr. Sino Chair. pong gumawa? Kay Attorney Medina po. Sino pong attorney yun? Anong pangalan po ng attorney yung gumawa? Sa pagkakaalam ko po, Mr. Chair, Jared Medina po. Attorney Jared Medina. Jared Medina. Yes Andito po. siya last time, di ba? Andito po ngayon. Andito po sa attorney Medina. Andiyan po ba siya? Attorney Medina, will you please come here? Ikaw, nag-under oath ka rin, di ba? Oo, pero nung meeting namin last time, tinanggihan mo eh, na ikaw ang gumawa ng papeles eh. Your Honor, Tinanggihan mo last time na ikaw ang gumawa ng papeles. Yes or no? if I... Papakita namin sa inyo ang ang record namin dito. Oo. Yes, Your Honor. Tinanggihan mo ba last hearing na ikaw ang gumawa ng papeles na pinirmahan ni Ms. Paterna? Your Honor, to the best of my knowledge, alam ko po hindi kami. To the best Teka, of... tandali lang. Opo. Sinasabi ni Ms. Paterna, ikaw eh. So tinatanggi mo yon. Yes, Your Honor. Sa pagkarinig ko po rin sa kanya last time, sabi po niya, hindi niya alam kung sino ang gumagawa. Binanggit niya ang pangalan mo ngayon. Opo. Okay, so therefore, tinatanggap mo ngayon na ikaw ang gumawa. Mayroon po kaming ginawa na dokumento, pero hindi po lahat. Sinong kayo? Yung pong law office po namin, sa totoo lang po, Your Honor, hindi po ako ang nakakaalam lahat ng mga dokumento kasi may iba kaming mga staff. Sino po ang nakakaalam lahat? Yung pong mga staff namin. Pero ikaw lang ang kilala ni Ms. Paterna. Yung po kasi ay law office namin. Medina, Attorney Gerald Medina po, from Medina, Flores, and So, Oakley. ibig sabihin, nagsisinungaling si Ms. Paterna ngayon nung binanggit ang pangalan mo na ikaw ang nagpapirma sa kanya. Opo. Ikaw ang nagpapirma, hindi. Hindi po. Nagsisinungaling si Ms. Paterna. Yes o ikaw po. ang nagsisinungaling. Siya po. Ms. Paterna, uulitin ko. Nabanggit mo ang pangalan niya. Di ba? Kilala mo siya. Siya lamang ang kilala mo sa law office, correct? Yes po, Mr. Chair. Ano pong ginawa ni Atty. Medina na nakilala mo siya? Yung may mga... Pag po nagsasign po ako ng mga dokumento, sa law firm niya po ako nagsasign yung sa logbook po. Kaya po kilala ko po si Attorney Medina. Yung alin po? Yung logbook, Mr. Chair, kung... Siya ang nakikita mo. Siya ang humaharap sa'yo. Yung tauhan niya po. Hindi siya mismo. Nakikita ko po siya, Mr. Chair. Nakikita mo siya, pero hindi siya napapirma sa'yo. Si Miss Cassandra po. Yung tao niya. Opo, Mr. Chair. Teka. Nakikita mo siya. Anong ginagawa niya? Nung nakikita mo siya. Nakaupo po, Mr. Chair. Sa Kaya nga, nakaupo. office Anong niya. ginagawa niya? Siya ba ang nagpapirma sa'yo o hindi? Minsan po, Mr. Chair, pero minsan po yung tauhan niya po. O, Atty. Medina, sinasabi po ni Ms. Paterna, minsan, ikaw ang nagpapirma sa kanya. Yes, Your Honor. O, Yung po- inaamin mo. Inaamin mo ngayon na may pagkakataon, ikaw ang nagpapirma sa kanya. Yes, Your Honor. If I may explain po.
Kaya po pinapirma yon kasi kaya po Eh, yung pong alam mo, under oath ka, Yes po, abogado ka. yes po. Alam mo dapat ang ginagawa mo. Yes po. Hindi Kaya- ba? Yes po. Last time, teka. Yes po. Last time, itinanggi mo na ikaw ang nagpapirma. Ngayon, inaamin mo na. Kaya nga po, if I may explain, Your Honor, kung bakit po gano'n yung sagot ko. Kasi po, ang sinasabi niya, pinapipirma ko po siya. Hindi ko po siya pinipilit pumirma. Ang term po na pumipirma sa amin, kaya sabi po niya, logbook, ang proseso po sa opisina namin ay napakaigpit. Kung meron kang dokumento at gusto mo yung manotaryo, kailangan mo ng personal presence sa harap ng abogado at sasabihin mo sa kanya na yung dokumento na yun ay dokumento mo. Iyon po ang proseso ng pagpapapirma, sinasabi niya. Kung yun- Nakakapagtaka naman ng napakahigpit ninyo, pero kayo gumawa ng mga papeles, pinapirma nyo ang corporate secretary na hindi niya alam. Hindi niya alam. Wala siyang alam dito. Yun ang sinasabi ni Ms. Paterna sa amin. Your Honor, if I may, Mr. Chair, kaya po kami ganun kahigpit, kasi nga po, yan po iniwasan namin. Kinatagalan, baka sabihin ng nagpanotaryo sa amin na hindi naman siya dumating, hindi niya alam yung dokumentong pinirmahan niya, kaya po kami ang mahigpit bilang notaryo publiko. Kaya po ang proseso ng notary public is that there should be personal presence ng pipirma doon sa dokumento. Ilang beses ka nang nag-attend sa hearing na ito? Pangalawa lang po, Your Honor. Pangalawa, ikaw ba ay nag-absent minsan o lahat inatenan mo? Lahat po inatinan ko. First time lang po akong na-invite last time, Your Honor. Mahirap paniwalaan ang sinasabi mo ngayon sapagkat ito ay tinatanggihan ni Ms. Paterna. Naunawaan niyo ba ako? Yes, Your Honor, ba't nagsasabi po ako ng totoo? Well, ibig sabihin niyan, ito pong Lucky South 99, kayo ang gumawa ng mga papeles niyan. Kaya yan po yung naging korporasyon. Iyan po ay mariin kong tinatanggi. Kaya po ang sabi ko kanina, kami po ay isa lang sa kanilang mga lawyers. Kaya, sinabi Yes na po, or no lang po, yes or no lang. Kayo po ba ang gumawa ng papeles ng Lucky South 99 kaya ito ay naging korporasyon? hindi po, Your Honor. I categorically deny that. Hindi po ako yun. Sino po ang gumawa? Si ano po mas nakakaalam? Si Stephanie, na nandito naman po ngayon para klaro lang po lahat. Miss Stephanie, nabanggit ang pangalan mo. Yes, Mr. Sino Chair. pong gumawa? Yung pong sa file na pinakita sa akin kanina, ako po yung nagpirma. Pero kung hinat-notarize po siya na hindi sa office ni na Attorney Medina, hindi po ako present doon. Kasi meron pong pinakita sa akin si Cathy before na file ng Lucky South 99 na hindi po ako nag-appear sa notarization niya. Alam mo And din after ba, that Ms. po- Macarenas, na ang incorporators, directors, officers, beneficial owners, and authorized representatives of Whirlwind Corporation, nakasama ka din doon sa Whirlwind Corporation, at sublessor of Lucky South 99. Yung ba yung tinatanggap Yes, mo? Mr. Chair. Alam ko po yun. Kasi ako po yung nag-suggest nun eh. Well, Mr. Chair, tatapusin ko na po ang ating pagkatanong dito upang para po sa pakiusap ni Chairman Dan Fernandez. Chairman. Yes, Mr. Chair, briefly lang kasi meron pa atang magsasalita. Mag-interject lang ako. Stephanie, the same kind of issue no with Ronaldin Baterna. You were the president ng Whirlwind? Whirlwind, correct? Yes, And Mr. Chair. during the time na ikaw yung president, was there a time that you open account sa any bank? And, Personal po. Personal and the company bank? Wala? Wala po. Ayaw po kasi ni Mr. Wu before. Kasi si Ronaldin, umamin na siya na... Wala po. Nung una Kahit siya sinabi niya, wala din. Then suddenly, nung huli, inamin na Wala niya po. na meron. Actually, yun po yung suggestion ko before, mag-open ng company account. Pero ayaw, siguro walang tiwala sa akin si Mr. So, Wu. wala kang any Wala bank po. that is in connection with, Wala po. with that Personal company? account po. Actually, ngayon wala po akong bank account. You can check po with video in other banks. And your contact for you being there was Cassandra? Nauna po ako sa kanya, actually. Okay. So, mas nauna ka. Then No, ini- because Cassandra, during that time, was still a 17-year-old girl. And that's the reason why she's not capable yet of being a part of the 17? company. Yes. That's the reason why hindi siya napasama din sa company. Am I right? She's 19 years old if I'm not mistaken, Mr. Chair. During that time? Kasi wala pa siya sa company niyo, di ba? I think she's born in 2000. That's Pero how many years ka doon 2019. sa company? Roughly 6 months lang po. 6 months ka lang? June to December of 2019. Were you paid by that Chinese guy to be a front of that company? I was promised share.
That's why may iba po kung, di ba siya, hindi po siya pwede. And at that time, he asked me to like build a company so that we can work together. And Okay. he promised like a certain amount of, Okay, Mr. Chairman, we will be exploring na lang some questions. I think some members would like to ask more, but I would like to reserve my time. No? Next time, medyo pagod na rin ang mga chairman. At alas 7 na po ng gabi. Okay, thank you, Congressman Dan. Congressman Akop. Mr. Chair, isang tanong lang po kay Ms. Macarenas. Isang tanong na lang. Congressman Abante. And then Congressman Akop. ano po ang inyong relasyon kay Mr. Wu? boss po, wala na pong iba. French Boss friends. lang talaga. Boss lang po talaga. Ayun po ang akin tanong. Hindi kayo French friends ni... Hindi po. Thank you. Congressman Akop. Congressman Paduano. Thank you, Mr. Chairman. Anyway, I have a lot of questions for Ms. Baterna and Ms. Carnias, but I will just reserve it on the next hearing, Mr. Chairman. Kasi a while ago you mentioned that you were not there during this, when that document was signed by the lawyer, notary public. Di ba? I remember seeing a document po that is notarized in Bamban. But you are not there personally. If it's in Bamban po, I was not there. Oh, you were not there. But it was notarized. It's Oh, notarized. di may problema yung law office na yon because supposedly yung notarization, the person that affects his or her signature must be present. Anyway, I will not discuss that. We'll just discuss that on the next hearing. Mr. Chair, just for the exigency of time, at saka in fairness to the resource persons that was invited into the hearing, kanina pang umaga mga to, at I think the members has already a copy of the position paper of Mr. Attorney Joel Ruiz Butoyan. So, Mr. Chairman, if the chair will allow, may I request that Mr. Butoyan will be the next to be the next resource speaker to be asked, Mr. Chairman. Thank you, Mr. Okay, Chairman. Attorney Butuyan, please take that seat. Have you taken your oath? Yes, Mr. Chair. Okay. And do you have a lawyer beside you? I have Attorney Kate Belmonte, Mr. Chair. Thank you. Mr. Chairman, yes, for just, Congressman Paduano. Mr. Chairman, for this protocol in this committee hearing, will we allow the counsel of Mr. Butoyan to be present or Well, to sit beside the resource person, Mr. Chairman? Well, in deference to the counsel of Attorney Butuyan as a former member of the House of Representatives, may we ask the lawyer to please enter your appearance before this committee? Good evening, Mr. Chair, Chairman, and members of the House. Attorney Jose Christopher Belmonte, respectfully appearing as counsel for Attorney Joel Butuyan, who is called to testify before this honorable COAT committee. And thank you very much for allowing me to sit beside my client at this point. Mr. Chair. Congressman, with the indulgence of Congressman Paduano, are you done, Congressman Paduano? Hindi nga tinanong ko pa lang yung presence ng entry ng lawyer niya Bakit? Magtatanong ba si Chairman Dan Fernandez in relation to... Okay, please proceed. Thank you, Mr. Chairman. Anyway, I have with me the copy of your letter, no? But of course, this is not notarized. You just sign it, di ba? Now, reading with your narration with regards to your involvement in Biangcham, Mr. Chairman, may I request na lang po, Mr. Butuyan, to narrate his involvement in this relationship with former Secretary Harry Roque and with the Biangcham. Thank you, Mr. Chairman. Thank you, Mr. Chair. May I proceed, Your Honor? Okay, please proceed. With the Joint Committee's indulgence, I wish to explain upfront my involvement in Biancham Holdings and Trading Incorporated. Biancham was incorporated in March 2014 at the time when Attorney Roque was not yet into politics and was a private citizen practicing law. In 2014, Attorney Roque and I were law partners under the law firm Roque and Butoyan Law Offices. However, we parted ways when he joined the Duterte administration and I went on to represent victims in the drug war. Sometime in 2014, Attorney Roque informed me that he wanted to form a family corporation. Since his children were still minors, he asked me if I could serve as a nominal incorporator in order to meet the minimum requirement of 5 incorporators at a time. I agreed to his request and 2 shares were registered in my name out of a total of
a capital stock of 2 million shares. I never had any financial or management participation in the company because I merely held the 2 shares as nominal and qualifying incorporator in trust for Attorney Roque's family. I submitted to the committee the copy of the Articles of Incorporation, which shows that I only had 2 shares in Biancham. In 2020, the 2 shares in my name were transferred, and consequently, the 2020 GIS of Biancham no longer listed me as a nominal shareholder. I've also submitted the 2020 GIS of Biancham. In other words, more than 4 years ago, and long before the current controversies happened, I was no longer a nominal and qualifying incorporator of Biancham. The only reason why my name continues to appear in the Articles of Incorporation is because the names of incorporators are always permanently printed in the Articles of Incorporation, even if the articles is subsequently amended and even if an incorporator is no longer a shareholder. In fact, an incorporator's name remains in the articles even if he or she is already dead. This is the reason why the name of the late Attorney Charmaine Garcia still appears in the articles even if she already died in 2018. I've also submitted a copy of the death certificate of Attorney Garcia. The list of incorporators is essentially a record of the founders of the corporation, but not the current shareholders of the corporation. Given all of the above, I have no personal knowledge of the subject of the investigation by the Joint Committee, including any alleged involvement of Biancham in the events or incidents that are being investigated. Thank you, Your Honors. Chairman, Yeah, Congressman Paduano. anyway, I presume that all the members have heard and of course the document, no? Binasa lang po niya, no? Ni Attorney Butuyan. Last lang po, Mr. Chairman, is SEC present? SEC? SEC ba nandito? Can you, Sec, please. can you sit in the available chairs? Mr. Chairman, can I proceed? Please proceed. Thank you, Mr. Chairman. Sec, please identify yourself. Good evening, Your Honors. I am Attorney Hill Oliver M. Labayo of the Securities and Exchange Commission. Have you taken your oath? A while ago, Your Honor. Okay, thank you. Now, this is only my one question. Hearing with the statement coming from Mr. Butuyan, do you confirm what Mr. Butuyan has said? Yes, Your Honors, with respect to the names of the incorporators, because they are the founders of the corporations, their names will always appear even if the articles of incorporation will be amended. So, kina-confirm mo? Yes, Your Honor. Okay. Mr. Chairman, with that, Mr. Chairman, wala na po akong tanong kasi malinaw na po na it started with 2014 and before this this investigation on the POGOs, Mr. Attorney Butuyan is not anymore connected and with Biancham and was confirmed by the representative of the SEC. So with that, Mr. Chairman, I end my interpretation to Mr. Butuyan. And if nobody from the members will ask questions to Mr. Butuyan, Mr. Chairman, with due respect to the members of the chair, I move that we will excuse Mr. Butuyan, but of course temporarily, unless proof and evidence that will implicate Mr. Butuyan will arise in the next succeeding hearings, Mr. Chairman. Thank you, Mr. Chairman. Okay, since the chair has stated that Mr. Attorney Butuyan is no longer connected with the corporation that the Quadcom is investigating and requested that he be excused, is that a motion, Congressman Paduano? Yes, Mr. Chairman, I move to excuse Mr. Butuyan. Okay. Second, Mr. Chair. Second. There's a motion, duly seconded. But let me state for the record that the prepared statement of Attorney Butuyan, I am absolutely sure, was coached by the brilliant lawyer right beside him. Thank you. And the hearing... Mr. Chair, can I have one very quick? To Attorney Butuyan? No. Let me just dispose of the motion. So the motion is to excuse Attorney Butuyan. Duly seconded. Hearing no objection. Mr. Chair. Hearing no objection, the motion is approved. You are now excused, Attorney Butuyan. Can we allow Attorney Joel Butuyan
to leave while the counsel, Stays. Congressman Kit Belmonte, stays. Thank you. Yes, Congresswoman Luistro. You're Mr. like- Chair, in relation to the documents that we are requesting from Attorney Harry Roque, may I further move that in line with the transfer of property, which is the reason why there was a sudden 67 million cash in Biancham, I move that he be directed as well to provide us a copy of the deed of sale, including the tax return. That is one, Mr. Chair. Second, he made mention about the trust agreement. I further move as well that the resource speaker provide us with all the documents he used with the SEC to validate the transfer of shareholdings by trust agreement. And third, Mr. Chair, he likewise mentioned about the aunt who passed away and left certain properties. I therefore move, Mr. Chair, that he be directed to provide us a copy of the extrajudicial settlement of estate, including their corresponding tax returns. And finally, Mr. Chair, to clarify my earlier motion about the income tax return, I wish to include not only the ITR of Biancham from 2014 to 2022, but likewise the ITR of spouses Roque during the inclusive dates. So move, Mr. Chair. Okay, there is a motion. Any second? Julie seconded. Any objection? No objection. The motion is approved. The chair directs our resource person, Attorney Harry Roque, to provide the documents being requested by Congresswoman Jinky Luistro. Is this related to the hearing today, Counsel? Not really, Your Honor. Mr. Chair, I would just like to ask that your co-chairman, Congressman Governor Dan Fernandez, if I may be allowed to leave with my client. And also, I'd like to thank the committee for allowing us to expedite our statement in this matter. Thank you very much, Mr. Okay, Chair. thank you. And again, you are excused. Thank you for Mr. Chair. appearing before this committee. Yes, Chair. Congressman Dan Fernandez. We have invited the Cruz siblings. Mr. Chair, I think I I'm was sorry, I'm supposed to sorry. have the floor. I'm sorry. Yes, Congressman Akop. Thank you're you, Mr. recognized. Chair. Madam Ronaldine, ako po yung nagtanong sa iyo nung mga nakarang hearing kung sino po yung gumawa at nagpapirma nung lease agreement. Di ba? Yes po, Mr. Chair. Pinakita ko sa iyo yung sublease agreement at sinabi mo na pirma mo mga yon. At tinanong ko rin sa iyo kung sino po ang gumawa ng mga sublease agreement na yon. At ang sinabi mo si Attorney Medina. Tama? Nasa records of the or minutes of the hearing yon. Yes po, Mr. Chair. Now, paano mo nasabi na si Attorney Medina ang gumawa ng mga dokumento na yon? Kaya ko po nasabing na kay Attorney Medina po yung mga dokumento nang galing kasi po, doon po ako nagbe-base kasi doon ako laging nagpipirma po doon sa logbook po nila, Mr. Chair. Pakiulit yung huli. Kaya ko po nasabi na si Attorney Medina po yung gumagawa ng mga dokumento dahil doon po ako nagbe-base kung saan sa law firm po kasi nila ako nagpipirma, yung sa logbook po. Kaya po nasabi ko na siya po yung may gawa, Mr. Chair. Now, before I ask you a question, Attorney Medina, okay ka na ba? Kasi I heard mataas kanina ang blood pressure mo. Yes, Your Honor. And I'd like to thank the medical staff of the House of Representatives for taking care of me. Medyo So- nahihilo pa rin ako ng konti, Your Honor. Pero, So at your own risk, you will answer the questions that I'm going to ask you. Are you okay? Kasi baka sisihin ako ng pamilya mo kung sakaling matumba ka dyan. hindi naman siguro, Your Honor. I'll just say, Your Honor, kung medyo hindi na po ako eh. Yes, Okay, sir. that's on record. I just want to be safe. Narinig po nyo yung sagot sa aking mga katanungan ni Madam Baterna. Is that true? Your Honor, if we are, because last hearing, Your Honor, Tinatanong ko lang po kayo, abogado po kayo. Yes, Your Honor. Yung tanong ko po is answerable by yes or no. Is Yes, that Your true? Honor. Yes. So kayo po ang gumagawa. no, Your Honor, on the contract of lease. Ah? On the contract of lease. The question earlier, Your Honor, was Yung very sublease specific. contract yun. Yes, Your Honor, on the Kayo ang sublease. gumagawa. Yes, Your Honor, on the request of Whirlwind Corporation. Sino sa Whirlwind Corporation ang nagsasabi sa inyo na i-prepare nyo yung dokumento na yun? Your Honor, if you're referring to a Tinatanong ko po, sino ang gumagawa
o nag-utos sa'yo na gawin mo yung mga dokumento na yon. First, Your Honor, for Whirlwind Corporation, it was Stephanie Mascareñas. Sino po sa Whirlwind? Stephanie Mascareñas, Your Honor. Who's here, Your Honor? Teka, dalawa po yung sublease agreement na yun. Yes, Your Honor. The first one, Your Honor. That's why I said first, Your Honor. The second one was requested by Catherine Cassandra L. Ong, Your Honor. So yung first si Stephanie. Yes, Your Honor. Yung pangalawang sublease agreement yung si Cassie Ong na. Yes, Your Honor. Catherine Cassandra L. Ong. Sila ang nag-utos po sa inyo. They requested us, Your Honor, to make the legal document for the lease. So in this case, si Stephanie mismo ang kumausap sa inyo o nag-contract ng services ninyo at saka doon sa isang sublease agreement ay si Cassie Ong na. Cassie Ong, Your Honor, as representative of Whirlwind Corporation. Now, Madam Mascareñas, totoo po ba yun na kayo ang kumausap sa law office nila? Initially po. Ha? Initially po. Utos lang din po kasi ni Mr. Wu yun. Kasi ang balak yata nilang i-purchase yung land ni Mr. Cruz. Tapos, parang mas mabilis kasi yung mag-lease muna. So, we proceeded with the lease contract na pinasuyo ko po kay Attorney Medina. So, Sa office totoo niya. lahat yun? Yes po. Pero yung ni-request po ni Miss Catherine Cassandra, no, hindi ko na po sure yun kung alam ko pa yun. Kasi siya na po yung humawak. Ronaldin, doon sa isang sublease agreement, ikaw ang pumirma with Cassie Ong, di ba? Yes po, Mr. Chair. So, sila rin ang gumawa. Pero, parang bang nirepresent mo yung sarili mo na parang ikaw ang pinuno o nangunguna doon sa Lucky South 99. Tama? Yes po, Mr. Chair. Ikaw ba talagang big boss doon? Hindi po, Mr. Chair. Eh sino? Si Miss Cassandra Ong po yung pagkakaalam ko, Mr. Chair. Dahil siya lang po yung nakikita ko at nakakausap ko po. Eh bakit ka pumirma? Hindi naman pala ikaw ang boss. Per Cassandra Ong po. Ano po? Ginamit lang po kasi yung pangalan ko, Mr. Chair. Ginamit Kinuhanan lang lang yung po ako ng pangalan ninyo. ID. Bakit kaya hindi yung pangalan niya ginamit? Eh Pilipina naman siya talaga. Hindi ko po alam, Mr. Chair. Thank you. Thank you, Attorney Medina. I hope you're okay. Thank you, Your Honor. Thank you. Mr. Chair, I would like to address Attorney Roque. Attorney Roque, Yes, active pa ba Your kayo dun sa First Bataan Holdings? Well, sa ngayon po ay hindi. Kasi nga po na nagkaroon ng violent reaction yung aking misis because of that false report that appeared in Billionario. And she really wanted out of First Bataan. Ang problema nga lang po, hindi naman ganun kadali umalis. So, pinabayaan ko na muna po ang First Bataan dito sa aking kapartner, knowing na malinaw naman po kung magkano yung investment namin at saka na lang aayusin yan. Yung investment nyo dun sa First Bataan Holdings ay 95M given in 3 tranches. Opo. 32.5, 32.5, and 30, right? Opo, opo. Tama? Opo. So, ano na po ang nangyari dun sa 95M nyo kung wala na po kayo dun sa First Bataan Holdings? Mr. Chair, nasa lupa naman po yan. At hindi naman po ikinakaila ng aking partner na kami nagpasok ng 95 million para sa lupa po dyan sa First Bataan po. Mr. Chair, before I ask the partner of the Honorable Roque, in the spirit of transparency, Mr. Danny Corral has been known to me since I was in the service up to now. Mr. Danny Corral, totoo po ba yung kasagutan ni Attorney Roque na siya po ay wala na dun sa First Bataan Holdings na ang kasama po dun ay yung kumpanya nyo rin na Green Mile? Opo, wala na po. Wala na. Opo. Ano po yung usapan ninyo tukol dun sa investment niya ng 95M? Inalis nila yung pangalan nung nagka-problema. Tapos sabi niya... Teka. Inalis po nila yung pangalan nila nung nagka-problema. Ano po yung problema? Yung ayaw na ni Myla. Ayaw ng asawa. Opo. Pwede. So ngayon, yung lupa na yon na 300 plus, di ba? Opo. Hectares. Opo, Your Honor. Yung Green Mile na nagsusolong may-ari.
Hindi, kasi sabi ni attorney, ano yun yung di ba 95 na ilipat yung pangalan sa Green Miles. Pero yung 95, nandun ho yung sa lupa. Nandun sa lupa. Pero ang nagmamay-ari ng lupa sa dokumento, sino po? Sa ngayon, kami, sa Green Miles po. Sa Green Mile na, di ba? Opo. Yes. Pero wala na yung pangalan ng ni Attorney Roque. Opo, opo. So, may usapan kayo? Opo, sabi niya po, yung, kasi hindi naman ako nagbayad Hindi ko naman binalik yung 95. Yeah, hindi mo nga binalik yung 95. So, Opo. ano ang nangyari doon sa 95? Basta nandun lang sa lupa. Opo. Okay. Thank you, Mr. Chair. Attorney Roque, doon po tayo sa bahay doon sa Baguio. Opo. Ang sinabi po nyo noon po doon sa hearing, nakarehistro doon sa isang corporation, PH2, at saka yung Biancham Corporation, na kayo po ang nagmamay-ari, kasama po doon sa incorporation, sa corporation na yan. Tama po, Mr. Tama. Chair. And sinabi mo na hindi ikaw ang may-ari, it's the corporation. Oo, narehistrado po sa pangalan ng korporasyon. Now, when the house was leased, sino po mo ang pumirma ng lease contract? Si Mrs. ko po ang pumirma ng lease contract because I asked her to sign the lease contract. Siya po ang pumirma, Mrs. po ninyo. On Ano behalf po ang of- posisyon ng Mrs. ninyo doon sa corporation na yun? She only signed on behalf of PH2 Hindi po yun ang tanong ko. Ang tanong ko po ano ba ang posisyon ng asawa po ninyo doon sa corporation na yun? Well, sa kontrata po siya naging representative Hindi, ng korporasyon. ano ang posisyon ni Mrs. Roque sa korporasyon na nagmamay-ari nung bahay at lupa? Hindi ko po maaalala ngayon kung ano talaga ang designation Mrs. mo siya, niya. hindi mo alam? Well, Mrs. ko po siya, kaya po siyang pumirma. Hindi nga, pero alam mo na siya ang pumirma. Bakit siya ang pumirma? Kung wala siyang personalidad doon sa korporasyon na nagmamay-ari. Meron po. Well, I guess siya po yung nagmamanage ng property for lease. At, So siya ang she signed. nagmamanage Siya ng property po. for Opo, lease. Opo. Pero ano po ang pwesto niya doon sa korporasyon? Parang wala naman po ata siyang na-specify na pwesto, pero i-check ko po sa papeles. Pero wala po ako maalala kung ano po yung talagang position niya. Kung sino po ang nagbabayad ng RPT nung lupa't bahay, Meron po kaming tagabayad po. sino Sa nga? tagabayad. Sino ang kaninong pera ang binabayad? Galing din po sa amin ang pera. Galing po sa inyo. Galing din po sa amin ang pera. Okay. Now, matanong ko nga, meron po bang business permit yung asawa po ninyo? Well, hindi po siya kumuha kasi Ang tanong, wala pong business wala. permit. Pakisagot lang po yung aking katanungan ng Apo. diretso. Wala po siyang business permit, pero siya ang nagpaparenta nung lupa at bahay. Di po ba? Kakasimula lang po kasi. At yung asawa po rin ninyo ang listed na kasama sa Homeowners Association nung lugar na yon. Tama po, dahil tumira po kami. May I conclude, or is it proper for me to conclude, Attorney Roque, that in paper, the house and lot belongs to the corporation, pero yung beneficial owner, kayo po. Totoo po naman yan. Sinasabi ko naman po talaga yan na may interest po kami dyan sa bahay na yan. Yes Hindi. po. Yung may interest, iba yung dun sa ikaw ang beneficial owner. Totoo naman Kasi po. kayo po ang may control sa lahat. Kasi dun sa mga sagot nyo yung aking katanungan, although the property is registered under the corporation, kayo po ang may control. At yung sino ang may control, siya ang tunay na may-ari ng lupa at bahay. Well, Di po ba? Well, beneficial owner po, totoo naman po yan. O the ibang registered owner. Totoo po. Totoo po. For the last portion, Mr. Chair, may I ask Ronaldin Baterna, pumirma po kayo ng waiver of confidentiality nung last hearing, di po ba? Na pwedeng i-open ninyo, payagan ninyo na mabuksan po yung inyong bank accounts. Yes po, Mr. Chair. Meron pong pagbabago dahil kine-question yung kwan, dahil yung nakalagay po kasi doon sa pinirmahan nyo na waiver of confidentiality, ang nakalagay lang po doon is China current account. Hindi po pwede po yun. Dapat China current account under your name, kasi under the bank secrecy law, hindi mo naman pwedeng i-waive yung karapatan ng ibang tao. So binago na aming COMSEC yun. At nakalagay din, dinagdag, all other bank accounts under my name herein referred to as the subject bank accounts. Matanong kita, and you can consult your lawyer, pwede mo konsultahin yung lawyer mo, nandyan naman yata siya if you are willing to sign the amended waiver of confidentiality.
Yes po, Mr. Chair. Thank you. Do you agree, the lawyer of Madam Ronaldin? Para walang question. Yes, Mr. Chair. Thank you. Pirmahan mo na lang ito mamaya, papipirmahan ng COMSEC sa'yo. Okay? Okay po, Mr. Chair. Thank you, Mr. That would be all for this day. Thank you, Congressman Acop. Ako may isang tanong lamang ako kay Miss Stephanie Macarenas. Yes, Mr. Chair. Pwedeng, saan ka graduate, Stephanie? College po. Yes. Hindi po ako nag-college. So hindi ka, pero High school po. nakakaintindi ka ng mga Of course. dokumentong pinipirmahan mo. No? Pinapa-explain ko po. Kaya po, kinontak ko po si Atty. Medina kasi if ever naman hindi ako maintindihan. Kasi for my safety as well. So, pagka meron kang alanganing pipirmahan dokumento, lagi mong kinokontak Yes. si Atty. Medina o si Atty. Medina nagpapapirma sa'yo ng Hindi dokumento? po, ako pong kumukontak. Binabasa mo naman kung ano yung pinipirmahan Binabasa ko mo. po, then pinapa-explain ko. If hindi po kasi siya available, meron po kasi siyang kasamang mga lawyers na if wala siya, sila po yung nag-explain sa akin ng kung ano yung pipirmahan ko or kung ano po yung, minsan po kasi, or madalas, ako po yung magpapagawa ng ano. Hindi ko naman po tinatanggi yun. Okay. Kilala mo ba si Miss Ronilyn Baterna? Hindi po talaga. Pero hindi ko sure kung nakita ko na siya before sa Royal Thai Court. Parang Royal Thai Court. Yung kung saan po yung ano. Kasi before po, nag-ocular, kami sa, pupunta po kami sa Royal Thai. Pero at the time po kasi, wala pa yun. Wala pa yung mga buildings. As in, bare pa. Dirty pa siya. So, yun po. May naalala ko, may pinakilala kasi sa akin si Mr. Cruz before na parang sekretary niya sa Royal Thai. Hindi ko po sure kung si Miss May Baterna pinakilala yun. si Mr. Cruz sa iyo Yes. na sekretary niya. Yes, if I'm not mistaken. So, hindi ko po sure if that's her or not. Okay. So, hindi mo personal nakakilala si Miss Baterna? Hindi po. Okay. Sige. Miss Baterna, kilala mo ba si Miss Stephanie Macarenas? Hindi po, Mr. Chair. Okay. Ayon sa iyo, ang iyong boss ay si Cassandra Leong. Tama? Tama po, Mr. Chair. At ayon naman din sa iyo, sa iyong sinabi, ang boss mo ay si Mr. Wu po. Mr. Wu. Anong relasyon ni Mr. Wu kay Miss Cassandra Leong? Una po kasing hinire ako. Then after, Hindi. Anong relasyon ni translator? Initially translator po siya, pero nung Sino ang translator? Si Mr. Si Wu? Catherine po. So si Catherine, o Cassandra si Leong Cathy. Yes po. ay translator ni Mr. Wu. So, Yes po. kilala mo rin si Cassandra Leong. Yes, of course. Mga nakakausap mo si Cassandra Leong. Siya ba ay marunong magtagalog? O Of course. marunong magtagalog? Opo. Siya ba ay sa yung tingin ay Filipino-Chinese o purong Chinese? Sabi niya po kasi, puro daw siyang Chinese. Pero Tapos, marunong siya magtagalog. Fluent po, very fluent. Fluent siya, okay. So, mga ilang beses mo siya nakausap o nakaharap? Kasama ko po siya sa office. So, araw-araw? Most of the time po. Minsan po kasi umalis sila. Okay. Or umaalis ako. So, okay. Si Ronilyn, ilang beses mong nakaharap, nakausap si Miss Cassandra Leong? Minsan lang po, Mr. Chair. Siguro po sa isang buwan, mga 4 na beses. Depende po. Nakakausap mo Kasi rin siya? hindi po siya araw-araw pumupunta doon, Mr. Chair. Pero nakakausap mo rin siya? Yes po, Mr. Chair. Hindi lamang mas kasindalas nung pagkakataon na nakausap ni Stephanie si Cassandra Leong. Tama po, Mr. Chair. Okay. So, sabi mo, Stephanie, na si Cassandra Leong ay translator Opo. ni Mr. Wu. Diyan ba sa kumpanya nyo maraming Chinese na hindi marunong magtagalog kaya kailangan ng translator? Personal translator po siya ni Mr. Wu. Personal translator. Kaya po magkasama sila sa bahay. Magkasama sa? Bahay. So si Mr. Wu at saka si Cassandra Leong ay magkasama sa bahay. Opo. Personal translator. Opo. Okay. Sige. No other questions for the moment.